Gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Zeus. Iligtas? Gaya nga ng sinabi ko, hindi kita itutulad sa mga kasamahan mo kung magiging matapat ka lang sa akin. Nakakasigurong wika niya. Nagsimula silang makarinig ng sirena ng pulis. Hindi mo ako naiintindihan. Papatayin pa rin nila ako kahit buhayin mo ako. Halos mangyak-ngyak na ang lalaki sa sobrang takot. Naningkit ang mata ni Zeus. Mukhang naiintindihan na niya ang sitwasyon ng lalaking ito. Dahil sa nakausap niya ito ay iisipin ng organisasyon na nakapagbigay ito ng impormasyon sa kanya. Marahil iyon din ang rason ng dalawang asasin kung bakit nila napagdesisyon ng patayin siya. 3 lang ba kayong pumunta para kay Natalia? Tanong niya. Umiling-iling ang lalaki. 2 asasin at 2 kaming informant. Na nakita namin sa CCTV na pinasok ko ng 2 sa kwarto mo. At hindi agad sila nakalabas kaya napagdesisyonan kong i-check ang nangyari. Hindi ko akalain na. Saglit itong huminto. Bago muling nagpatuloy. Mga top grade saka mo niyan ikwento. Hindi ako interesadong marinig ang tungkol dyan. Putol niya sa pagsasalaysay nito. Nandun pa ba ang mga kasama mo? Narinig nila parehas ang sigawan ng mga pulis sa labas ng sasakyan. Pero binaliwala lang nila ang mga ito. Tumangutango ang lalaki. Malamang ay nasa kwarto mo siya ngayon upang kolektahin ang bangkay ng 2. Sabihin mo, bakit iniutos ni Jason Zeng na idamay si Natalia? Anong motibo niya? Nahintakutang namilog ang mga mata ng lalaki. Katulad ng ikinagulat ng 2 asasin. Nagulat din ito. Malamang kilala ni Zeus kung sino ang leader nila. Sino? Muli siya nitong sinampal. Ang tanong ko sagutin mo. Malamig na utos nito. Hindi ko alam. Wala akong ideya. Basta kung anong inutos sa amin, yun ang gagawin namin. Wala rin kaming ideya sa pagkakakilanlan ng puntirya namin. Ang mahalaga sa amin, magawa namin ang aming trabaho nang walang may makakapansin. Saglit na natahimik si Zeus. Tinignan na lang ang lalaki. Patid niyang nagsasabi ito ng totoo. Muli nilang narinig ang sigawan ng mga pulis at inuutusan silang bumaba ng sasakyan. Binaliwala lang nila ulit iyon. Pakiusap. Kinakabahang nakatingin sa labas ng lalaki. Huwag mo akong ipapakulong. Gawin mo akong bihag kung gusto mo. Papatayin nila ako sa kulungan. Nauutal na sambit ng lalaki. Nasaan ngayon si Jason? Sanglungga siya nagtatago? Usisa niya. Inignora ang pagmamakaawa ng lalaki. Saglit na natahimik ang lalaki na parang may inaalala bago tumugon. Sa pagkakaalam ko, manonood sila ngayon ng kompetisyon. Malamang, nandun sila ngayon sa New Clark Stadium. Lumuwag ang pagkakahawak ni Zeus sa kwelyo ng lalaki, kasabay ng pagbagsak ng kanyang balikat. End of flashback. Bumalik na si Alona sa pwesto ng pamilya Alanis. Saktong nag-vibrate naman ang cellphone ni Zeus sa kanyang bulsa. Agad niyang sinagot iyon. Mr. Lawrence, mukha atang nakaalis na sila. Hinalughog na namin ang buong stadium sa loob at labas, pero hindi namin sila makita. Si Leon iyon. Saglit na iginala ni Zeus ang kanyang paningin sa pagbabaka sakali na maispatan niya si Jason. Talasan ninyo ang mga mata nyo. Sigurado ako may mga tauhan pa rin siya rito. Utos niya. Magpadala ka rin ngayon ng tao malapit sa CI Hotel. Target ni Jason si Natalia. Hindi malabong magpadala ulit siya ng tauhan doon, lalo pat nandito lahat sa stadium ang tao. On it, tugon lang ni Leon. Bago pinatay ang tawag, bumalik si Zeus sa pagkakaupo at malalim na bumuntong hininga. Saktong katatapos lang ng 7 pangkat at sila na ang sunod. Isa-isang tinawag ni Joey ang pares na maglalaban simula 81. Nang puntong tinawag na ang kanyang numero, marahan siyang naglakad patungong 4 na pwesto. Sa lahat ng tinawag, siya lang ang nakatanggap ng pinakamaingay na hiyawan. Nagtataka ang lahat na napatingin sa kinaroroonan ng pinaghalong mga miyembro ng Blazing Phoenix Gang at White Dragon Knights. Bakit sila humihiyaw para kay Zeus? Sino ba siya sa kanila? Sa pwesto naman ng pamilya Alanis, napatayo pa sa kinauupuan si Jacqueline para lang i-cheer si Zeus. Go Zeus! Beat them all! Natahimik lang ito nang maramdamang pinagtitinginan nito ng mga nakapalibot sa kanya. Marahang hinila ito ng kina upang muling maupo. Go Mr. Lawrence! Nagulat sila nang si Philip na mismo ang sumigaw. Nagtatakang napaawang ang bibig parehas ni Dominica at Caroline. Is he also cheering for Zeus? The Trubish guy. Bulong na tanong ni Dominica. Mom, si Zeus lang ang may apelyidong Lawrence sa lahat ng kalahok, kaya malamang na siyang tinutukoy ni Mr. Garcia. Paliwanag ni Ferdinand. Ilang beses na napakurap ang mata ni Dominica bago balingan ng tingin si Zeus. Anong meron kay Zeus at bakit pati ang presidente ng Light Metro Bank sinusuportahan din siya?
Talaga bang lapitin ito ng mga makapangyarihang tao? Ang ibang pamilya na nakarinig ng sinabi ni Philip ay naintriga. Alam ng mga itong pagmamayari ng pamilya Lawrence ang Light Metro Bank, kaya nalalagay lang na tauhan nila si Philip. Sa madaling salita, ang Mr. Lawrence na tinutukoy ni Philip ay maaaring young master na nagmula sa pamilya Lawrence. Kasali ba ang young master ng pamilya Lawrence? Sino sa kanila? Nagagalak na saad ng ina ni Adonis. Sino pa nga ba? E di yung lalaking tumalo sa akin, si Zeus Lawrence. Walang kabuhay-buhay na tugon ni Adonis. Matapos ang naging laban nila ni Zeus, inalam niya ang buong pangalan nito mula sa listahan. Ilang beses siyang napalunok ng mabasa ang pangalang Zeus Lawrence versus Adonis Lucero. Huli na nang mapagtanto niyang nagsasabi nga ito ng totoo patungkol sa pagkatao nito kay Ryle. Kaya naman pala kahit na mismo si Ryle, napagdesisyonan na lang na umatras dahil isang makapangyarihang young master ang makakatunggali nito. Parang gusto na rin niya tuloy umayaw. Napatakip na lang sa bibig ang ina ni Adonis. Maya-maya lang binalot ng tuwa ang mukha nito. You know what? Forget about marrying Kina, Lannis. Gusto kong makipagkaibigan ka kay Mr. Lawrence. Understood? Kumpletong nalaglag ang balikat ni Adonis matapos marinig ang sinabi ng ina. Tumapat sa pwesto ni Zeus ang isang young master na may sakto lang ang pagkatipuno ng katawan. Higit na mas matangkad dito kaysa sa kanya. Inalukan siya nito ng pakikipagkamay. Ang kayumangging kulay ng mata nito ay parang binabasa ang kanyang pagkatao. Hi, my name is Hunter Young. Nice to meet you. Nakangiting bati nito sa mabait na itsura. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zeus. Nanatili siyang seryoso. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Zeus Lawrence. Tipid na pagpapakilala niya. Lumawak ang ngiti sa labi ni Hunter. Oh, so you're from the Lawrence family. Kaya naman pala napakahusay mo sa martial arts. Puri nito, habang may mabait na ngiti. Nagtaka si Zeus sa napakasimpleng reaksyon nito. Normal naman sa kanya ang gulat na reaksyon ng isang tao kapag nakikilala siya. Pero sa reaksyon ni Hunter, parang may kakaiba. Mukhang kilala na siya nito. Hindi siya kumbinsido sa pagiging mabait nito, kaya binasa niya ang ekspresyon ng mukha nito. Pero napaka-natural lang niyon at hindi kakikitaan ng kakaiba. Please, go easy on me. Hindi ako kasing husay mo sa martial arts. I will try my best though. Sambit nito sa kalmadong tono. Mas lalo lang siyang nahiwagaan dahil sa paraan nito ng pagsasalita. May ganito ba kakalmadong young master? Lalo pat alam nitong matatalo siya sa laban. Talaga bang tanggap nito ang kanyang pagkatalo? Walang problema, tugon niya. Ang totoo plano niyang tapusin kaagad ang laban. Sa hudyat ng tunog ng kampana, nag-umpisa na ang laban. Nagsimulang maglaban-laban ng iba samantalang nagtitigan lang si Zeus at si Hunter. Pakiramdam niya, kahit nakampante siya sa kanyang kakayahan, hindi siya pwedeng magpadalos-dalos na lang. Lalo pat wala siyang ideya sa kakahiyan ng kalaban. Maaaring ang sinabi nitong hindi ito marunong ng martial arts ay isa lang kasinungalingan para maging kampante siya at maging pabaya. Base sa kung gaano kakakalmado ang kanyang katunggali, hindi malabong isa itong low-key na mahusay sa martial arts, kagaya ni Zio. O baka nga kasing husay niya pa ito. Come on, Mr. Lawrence, ano pang hinihintay mo? Ayaw mo bang kalaban ng isang mahina lang na katulad ko? Tanging malalakas lang ba ang gusto mong kalabanin? Mapanghikayat na sambit ni Hunter. Naka-boxing fighting stance ito, pero wala sa hulog. Mukhang hindi profesional. Pinaningkita niya ito ng tingin. Pamilya Young, hindi ko pa rin naririnig ang tungkol sa pamilya mo. Sambit niya. Gaya ng nakahiligan niyang gawin, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likod bilang fighting stance. Napakaliit ng aming pamilya kumpara sa pamilya Lawrence, kaya talagang hindi mo kami makikilala. Nakangiting sambit ni Hunter. Nagsimula itong humakbang at ipakitang handa ng lumaban. Ganun ba? O baka naman kabilang sa sekretong pamilya mo, hindi ba? Mapanukso niyang tanong. That's impossible. My family is insignificant compared to yours. That's why it's a pleasure to me na makakalaban ng young master na pinag-uusapan ng lahat. Mahina itong natawa. Would you mind if magpatalo ka sa akin? Kahit dito lang sa round na to. Nalaglag ang balikat ni Zeus sa pakiusap ni Hunter. Talaga bang seryoso ito sa pinagsasasabi nito? Talaga bang hindi ito marunong ng martial arts? Pero paano ito mananalo sa unang round? Nagpakawala siya ng mababaw na buntong hininga. Pasensya na pero wala akong oras upang makipaglaro. May mga importante pa akong aasikasuhin pagkatapos ng laban natin. Pagkasabi niya niyon, gumamit siya ng simpleng side jump technique upang tapusin na kaagad ang laban. Ginawa niya kung anong ginawa niya kay Adonis. Inatake niya rin ng chop attack sa batok si Hunter upang patulugin sa isang atake. Pero laking gulat niya nang mailagan iyon ni Hunter.
Saglit siyang natigilan at pinagmasdan ito. Gumuhit sa labi ni Hunter ang kakaibang ngisi. Is that it, Mr. Lawrence? Wala ka na bang ibibilis pa? Mapanghamong sambit nito. Sa wakas, ipinakita rin ito kung anong tunay na kulay nito. Sa likod ng mabait nitong pagkatao kanina ay isang malahalimaw na martial artist. Sa pagbabalik ng normal na kurbada ng labi nito, bigla itong naglaho sa harapan ni Zeus. Marunong din itong gumamit ng side jump technique. Napaismid si Zeus. Sinasabi niya na nga ba at pangloloko lang ang ginagawa ni Hunter sa kanya kanina. Umingay ang buong stadium nang makitang nangyayari ngayon sa pagitan ni Zeus at Hunter sa malaking monitor. Dahil sa silang may nakakasabik na laban, sa kanila nakafocus ang kamera. Makikitang nanatiling nakatayo lang si Zeus habang magkasaliko pa rin ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Merong makikitang mabilis na aninong umiikot sa kanya. Oh my God! What's going on? Kasing husay ba ni Zeus ang kalaban niya ngayon? Magkahalong gulat at pagkamanghang tanong ni Jacqueline. Nagpalipat-lipat sa malaking monitor at sa kinaroroonan ni Zeus ang tingin nito. Maging si Javier, na mangha sa ipinamamalas ni Hunter. Who is he? Perpekto niya ring nagagawa ang side jump technique. Bulong na tanong nito sa maanghang na tono. Hindi magkamayaw ang lahat ng pamilya habang pinapanood ang nangyayari. Nahinto rin pansamantala ang ibang naglalaban para lang panoorin ang laban ni Zeus. Magiging kasabik-sabik ito lalo pat nakita na naman nila kung anong kakayahan meron si Zeus kanina. Anong gagawin niya ngayon? Matatalo niya ba ulit ang kalaban niyang ganito kahusay? O baka matalo na siya sa ikalawang round? Samantala, sa loob ng isang kotse nanunood ng laban si Jason gamit ang kanyang cellphone. Mahina itong natawa. Look how happy P5 is. Talagang sabik na sabik siyang makalaban si Zeus. He's so awesome in his enhanced state. Kasama ni Jason sa loob ng sasakyan si Lance na nakaupo sa passenger seat habang nasa driver's seat naman si Cadmus. May blankong ekspresyon lang sa mukha si Lance habang kumpletong nakasandal maging ang kanyang ulo sa sandalan. At the end of the day, tatalunin lang siya ni Zeus. Side jump lang ang tanging alam ni Hunter. Samantalang si Zeus, mahusay sa iba't ibang martial arts technique. Saad ni Lance sa walang kabuhay-buhay na boses. Malay natin, hindi ba? Nakita mo naman sa pagsasanay kung gaano kalaki ang pinagbago niya matapos niyang magturok ng droga. He specializes martial arts in one technique. He might actually better than yours. That's the reason why I accepted him to be the part of White Belts. Sambit ni Jason na sinundan ng pagtawa. Mabilis man siya, kayang-kaya kong kontrahin ang teknik niya. Seryosong saad ni Lance. I'm just kidding. Bakit napakaseryoso mo lagi? Natatawang sambit ni Jason. Pinatay nito ang cellphone nito at sumeryoso. Anyways, let's get ready for tonight's dinner. We're going to meet our potential P5. Ang tinutukoy ni Jason, walang iba kung hindi si Zio. Baka ibig mong sabihin, P6, Mr. Zeng. Pagtatama ni Cadmus. Sigurado ka pang papayag siyang sumali. Mukhang hindi yun interesado makipagkompetensya kay Zeus. Pakikipagsabay ng salita ni Lance, kaya kumamot na lang sa ulo si Cadmus. Gumuhit ang makahulugang ngiti sa labi ni Jason. I'm sure he will. Tugon lang nito. Inignora ang sinabi ni Cadmus. Nang puntong huminto ang dalawang naglalaban sa kani-kanilang side jump technique, parehas silang hinihingal. May seryosong ekspresyon lang sa mukha ni Zeus, samantalang pagkagalak naman ang nasa mukha ni Hunter. Any last word, Mr. Lawrence, bago kita talunin? Hindi na ito ang Hunter na mabait kanina sa umpisa. Bagkus tila ito isang baliw. Meron lang nitong napakalawak ng ngisi. Hindi tumugon si Zeus sa halip ay naningkit ang kanyang mga mata nang mapuna ang kakaiba sa balat nito. Katulad yon ang balat ni Ryle nung naglaban sila. Namimilog ang matang napatingin siya sa mukha ni Hunter. Gumagamit ka rin ng ZK-13? Mahinang sambit ni Zeus sa gulat na tono. Mas lalo pang nagalak si Hunter. Tumawa ito makalipas ng ilang saglit. So, you already knew about the drug. So what kung gumagamit ako? It helped me a lot para maabot ang pinakasukdulan ng kakayahan ko. Sambit nito na sinundan ulit ang tawa. It was Mr. Jason Zeng himself who gave me the drug. Sinabi niyang reward niya yon sa pagsali ko sa 8 white balls. Natigilan si Zeus sa kanyang narinig. Unti-unting bumagsak ang kanyang balikat habang ang malikot niyang titig hindi maalis-alis sa mukha ni Hunter. Nanatili siya sa ganong estado ng ilang segundo at hinayaang magsalita si Hunter. I joined them just to show the world how capable I am. How good I am sa paggamit ng aking technique para talunin ang mga nasa upper class. Mr. Zeng gave me that opportunity. Sumeryoso ang mukha ni Hunter at umayos ng tayo. Mariing pinagmasdan nito ni Zeus. I've been training my whole life for this moment para makalaban ng isang katulad mo.
At papatunayan ko sa lahat na hindi lahat ng pamilya na nasa upper class dapat tinitingala. Gusto kong iparanas sa kanilang kaming mga nasa lower class ay dapat ring irespeto. Gusto kong baguhin ang sistema ng mundo at gawing pantay-pantay ang tingin ng lahat sa isa't isa. Suminghap si Hunter na puno ng pagkamuhi ang ekspresyon ng mukha nito. Magagawa ko lang yun kapag nagawa kitang matalo, Zeus Lawrence. Ipapabatid ko sa lahat na kayang talunin ng nasa lower class ang mga nasa upper class. For that reason, mag-uumpisa ang lahat na kilalanin kami at hindi na kami mamaliitin pa. Magiging ka-level lang namin kayo. Pagkatapos ng pagsasalita ni Hunter, na puno ng katahimikan ng kapiligiran. Kahit na mga nanonood wala ring kibo sa kani-kanilang mga pwesto, nagtataka sa kung anong pinag-uusapan nila. Yun lang ba ang dahilan mo kaya mo piniling sirain ang sarili mong buhay? Upang patunayang may ibubuga rin ang mga nasa lower class. Nag-angat ng tingin si Zeus kay Hunter. Meron siyang napakalamig na ekspresyon sa muka sa puntong iyon. Ang malamig niyang titig ay tagos hanggang sa buto ni Hunter. Bahagyang napaatras si Hunter nang mapansin ang tila saglit na pag-aapoy sa mata ni Zeus. Nagsimula itong makaramdam ng panlalamig sa katawan. Totoo ba ang kanyang nakikita? Sumali ka sa organisasyon ni Jason Zheng para lang sa walang kabuluhan mong prinsipyo? Nire-representa mong lower class sa maling kompetisyon? Maling pagkakataon? Nag-umpisa ng humakbang si Zeus, kaya nag-umpisa ring maglakad paatras si Hunter. Nawala ang lahat ng adrenaline sa utak nito. Tanging takot ang natira. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Zeus, ay pabilis ng pabilis ang kabog ng dibdib nito. Tingin mo ba sapat na ang gagawin mo para lang magkaroon ng pantay na estado ang upper class at lower class? Kapag natalo mo ba ako ngayon, tingin mo ba bukas o makalwa, pantay-pantay na ang tingin ng mga tao sa isa't isa? Huminto si Zeus sa paghakbang. Sa pagkurap ng mata ni Hunter, nawala siya sa harapan nito. Nagkakamali ka ng akala. Kasalukuyan ang nakatayo si Zeus sa likuran ni Hunter. Nakatalikod siya rito. Sa 3 taon kong naging parte ng lower class, marami akong natutunan. Isa na roon ay kahit kailan, hindi magkakaroon ng patas na pagtrato ang mga tao. Kung sinong makapangyarihan, silang igagalang ng lahat. At kung sinong nasa ibaba, ay talunan sa kanilang paningin. Kung nire-respeto ka nila kahit wala kang estado sa buhay, peking pagrespeto ang tawag doon. Dahan-dahan siyang humarap kay Hunter, na kasalukuyang nakaharap na rin ngayon sa kanya. Iyon ang realidad. Dapat mo na yung tanggapin, dahil hindi na yun magbabago pa. May gitlang itsura lang si Hunter habang nakatingin kay Zeus. Tila hindi ito humihinga sa kinatatayuan. Makaraan lang ang saglit, nagsalubong ang mga kilay nito. Hindi totoo yan! Papatunayan kung nagkakamali ka. Pagkasabi no ni Hunter, ginamit nito ang buong kakayahan upang pumunta sa likuran ni Zeus at doon siya atakihin. Nang saktong huminto na ito, isang malakas na sipa ang sinalubong nito. Dahilan ng pagtilapon nito ng halos walang metro mula sa kinatatayuan ni Zeus. Napaawang na lang ang bibig ng lahat. Pagtapos masaksihan ang kakaibang bilis ng reaksyon ni Zeus upang kontrahin ang atake ni Hunter. Kitang-kita sa malaking monitor ang pagsipa niya sa kanyang likuran, kung saan wala naman tao pero ikinagulat nila nang tumilapon na lang bigla si Hunter. Napapatanong na lang ang ilan na hindi nakakakilala sa kanya kung paanong ganun siya kahusay sa pakikipaglaban, samantalang nagmula lang naman siya sa lower class. Paano ito naging ganito kahusay sa martial arts kung walang estado sa buhay upang makapagbahid ng mahusay na guro? Is he really from a lower class? Tanong ng isa. I think I heard someone calling him Mr. Lawrence. Mula yun sa kanila. Sambit ng isa sabay turo sa direksyon ng kinapwepwestuhan ng mga BPG at WDK. Mr. Lawrence, hindi kaya siyang tinutukoy nilang apo ni Duncan Lawrence? Namilog ang matang hinuha ng isa. Hindi pinansin ni Zeus ang hiyawan ng mga manonood. Lumapit siya kay Hunter na ngayon ay tinutulungan makatayo ng 2 medical staff. Sinalubong siya ng galit nitong titik pagkatapos ay umubo ng dugo. Napabuntong hininga si Zeus. Gusto kitang tulungan, pero mukhang imposible na magawa ko pa yun. Ang taong matatakbuhan mo na lang sa ngayon ay walang iba kung hindi si Jason Zheng. Magiging alipin ka na niya habang buhay. Nakakalungkot lang isipin na sa kabila ng magandang intensyon at hangarin ni Hunter, nabulag ito ng kasakiman. Kung nag-isip lang ito ng maigi bago tinanggap ang tulong ni Jason, hindi malabong kahit papano may mapapatunayan ito sa mundo. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niya sana itong tulungan. Pero huli na ang lahat para kay Hunter. Natawa si Hunter. Namumula ang ngipin nito dahil sa dugo. Kung magsalita ka, kala mo parang may pakailam ka sa aming mga nasa mababang estado. Ang tanging inaalala lang ng mga taong kagaya mo ay ang karangyaan at kasikatan. Hindi ba?